magtrabaho na lang na magtrabaho. Tama, oo. Wala na akong tatakbuhan. So ako pa rin to. Kailangan ko mag-survive. Or even yung participation rights, ang kaisipan ng bata, hindi naman ako nire-recognize ng pamilya ko, ng community, or even ng society. So, ano pa yung halaga ko para dito? Parang nandito na lang ako bilang bata, ang alam ko lang magtrabaho at kumita. Pero thinking of the future, wala na ito. Wala na ito. Kaya pag nagkapamilya ito, isasalin ko lang, magiging abusive parents din ito. Alala ko din, Monsi, dun kasi sa aming survey, meron kaming, tinanong namin sila kung ano yung gamit ninyo ng inyong kinikita. At marami sa kanila actually nagsabi na, ano po, yung kanilang pang internet, meron yung iba nag-UOC na, may iba na, dahil sa kaya na nilang kumita, so bahala na sila sa income. Na may mga nagsusugal po. Karamihan po dun sa yung malaki talaga, yung kita sa mina. Ganun po. Pagsusugal ang ginagamit. Alam mo, pag high grade, may sabi na pag high grade, alam mo na yun, na ang movement ng mga motorcycles, yung mga habal-habal, marami. Mga bata talaga makikita mo. Bata, mga teenagers na, pero hindi pa siguro 18, no? Pero talaga makikita mo na parang mayroon na silang natawag noon, yung sarili ng self-confidence na kayang-kaya na talaga nila. At saka hindi maganda yan sa bata. No? Kasi ang bata ay may panahon yan ng paglalaro, pag-aaral, panahon ng guidance. No? So ano ang mga sa tingin mo, ito mga nangyayari talaga ito sa Masbate? Ito sa mga tatlong areas na tinatingnan ninyo? Dun po sa mga trabaho po, no? Sa mga trabaho nila. Opo, yung pinakamataas po yung incidents na nakita namin ay dun sa yung fishing, sa pangisda. Kasi dahil considering nga po na isang area doon ay Kawayan, talagang fishing area. So, ang pinakamarami na involved na child labor so sa fishing? Sa fishing po, opo. Tapos nandun po yung pagtitinda yung ambulant vendors ng pagtitinda-tinda sa daan, sa tabi ng daan. Yan. So, ikaw ba yun? Child labor din yun? Opo, considering na marami po yung hindi kasamang magulang. Tapos, yung pwede silang masagasaan. Mga bata pa po, mga below 15 years old, yung hindi pa talaga allowed na magtrabaho na walang kasamang magulang. Yun yung karaniwang trabaho. Tapos, marami din po yung domestic work. Doon sa domestic work naman, ito yung hindi umuwi ng bahay sa pang-araw-araw. Talagang stay in sila. Tsaka yung namumulat po ng basura. Very common dito sa city. Wala pa naman tayong mga factories dito na nag-i-employ ng mga mga minors. Kasi yan isa sa global scene. Yan ang marami, no? Yung magpapatayo ng factory, isang galing sa halimbawa, galing sa US, magpapatayo ng factory ito sa third world, at saka yung kukunin dyan, siyempre yung mga labor, cheap labor, na ang karamihan dyan siguro mga minors. Kasi ang below 18, medyo ka na rin yun, no? Makakatrabaho na ng industry. Pero babalik tayo pagkatapos na ito. They lived and died for Christ before European explorers came to America. Beginning with the Ming Dynasty, Dr. Anthony Clark examines the martyrs and saints of the Church of the Far East. It's important for the universal church to truly be universal, to become more aware that there are martyr saints all over the world. Saints of China, Martyrs of the Middle Kingdom. EWTN. Benedict XVI is on a landmark visit to Mexico and Cuba, and EWTN is providing complete coverage of this historic event. For the latest news and schedule updates on the Holy Father's visit, log on to EWTN.com. It's our way of keeping you in touch with Catholic history as it happens. That's EWTN.com.
Today's theme is happiness and joy. O incomprehensible God, my heart dissolves in joy that you have allowed me to penetrate the mysteries of your mercy. Everything begins with your mercy and ends with your mercy. The joy that Saint Faustina experienced was a gift of the Holy Spirit. The Lord wants to pour out his mercy on us so that we can experience this same joy as well. In heaven we will be singing of the mercies of the Lord forever. Let us let go of our fears and surrender to God's mercy. There is nothing to be afraid of. God will take care of all our needs. May God bless you. Nagabalik kami mga kaigmanggulan sa nina aton pag tratar sa nina importante kayo na area sa mga buhay sa kabataan. Ini na pagpuwersa sa inda na magsulod sa pagtrabaho, lalo na mga trabaho na may kaupod na peligro, mamimiligro rin na buhay, arin na salud. Kag kung kitaong ta ang bata igumagay na sin panahon man ninda na sinda mga maluya pa, kinakita na dili pangani pwede mga buhay kay dili pa sinda handa ora pa sinda makaabot sa ninda pa development, no, sa inda isip, sa inda lawas. Kag amo magay ang ginhimo sa Dios para sa inda na edad, no. Kaya ini aton ginahatagan sin atensyon para sa kamangnuan sa aton mga nagabartiya na kag dili man siguro kita masabi na wala gayud sa ginahimo kay ang mga ni adi may ILO gina monitor man ang mga ini kun hiwag sa mga pamilya kun na adi man gayud child labor kag igosin mga intervention na sinasabi mga ginahimo para ini mabawasan o mahanapan sin tama na paagi na masingani ang kapubrehan ang dahilan pero iguman siguro sin dili manggay simple ni na problema kay adi didi invuelto an buhay sa pamilya an inda ekonomiya an kung na, ano ang pagkaon ninda sunod na pagkaon ninda na mga kaon kinahanglan ninda na magkaiguman sin income kag among ani napipirita na gamito ang mga kabataan. Yan aton hungaon sin Dawili kay si Judy nano ini na mga intervention na ginahimo sa gobyerno o sa mga international organizations para sa ILO. Pwede ko Willie maklarify mo anay kung nano ang ILO, International Labor Organization kag ang gobyerno, nano ang relasyon sina duwa? Apo. Excuse me sa Apo. dapat para Tagalog. Apo. Bali, ang International Labor Organization po bilang isa sa ahensya ng United Nations ay nakikipag-ugnayan sa ating pong pamahalaan and with this project sa ating provincial government. Kaya po mga year 2010, during the initial period ng project, ay meron pong Provincial Child Labor Committee na inorganize for Masbate and was actually have this executive order signed by the Honorable Governor. So ang ibig sabihin itong United Nations International Labor Organization at tinutulungan ang government na matutukan itong particular problem para kasi importante, no? Hindi kasi minsan ang mga government sa kadaming problema hindi ito matutukan o hindi makita o hindi mapapansin. Pero ang para sabihin ang ILO ang parang pinapadala ng United Nations para tulungan ang government na pansinin itong problema na ito. Opo. So ano ang mga intervention ngayon ng ILO? During the process po nung na-identify nga itong issue about child labor, particularly sa Masbate, naisip po ay pwede ba yung part